Kaya naisip ko, mga dalawang isda pa, tsaka ako uuwi. Nakaramdam ako na naihi. Pinipit ko muna yung pamingwit ko sa bato. Tumayo ako at naglakad doon sa may mga puno. May nakita akong ahas. Sobrang laki. Malaki pa sa binti ng isang tao. Kulay brown siya tapos yung mga mata, kulay pula. Pinagmasdan ko kung saan yung pupunta. Buti matalas pa yung paningin ko nun. Kasi kahit madilim na, kitang-kita ko pa rin yung ahas. Sinundan ko ito at nakita ko na papunta yung ahas sa harap ng bahay ni Ethan. Naguluhan ako sa sunod kong nakita. Kasi inubuat ba naman ng kamay at paa yung ahas? At unti-unting naging hugis tao. Si Ethan yung ahas. Hindi ko napigilan ang sarili at napamura ako. Narinig ata ako ni Ethan kasi lumingon siya sa direksyon ko. Kusa naman tumakbo yung mga paa ko palayo. Hindi ko na binalikan yung pamingwit ko. Basta dumiretso na ako sa bahay. Nagsumbong ako kay Papa. Ilang beses niyang tinanong sa akin kung nagsasabi pa ako ng totoo. Siguro nakita niya sa mukha ko na seryoso nga ako. Tinawag niya yung ilang kapitbahay namin at pinuntahan nila yung bahay ni Ethan. Wala na silang naabutan. Hindi na uli nagpakita sa lugar namin si Ethan. Simula din nung mawala si Ethan, nabawasan yung kaso ng mga nawawalang alagang hayop sa amin. Sabi ng mga tao doon sa lugar namin, malamang ay si Ethan ang may kagagawan nun. Mabuti na raw na may nakatuklas ng totoo nitong pagkatao. Ako naman parang nabago ako ng experience ngayon. Sobrang naging matatakutin ako sa ahas. Hanggang ngayon kahit mga videos lang ng mga ahas sa Facebook, hindi ko kayang tignan. Siguro dadahin ko itong takot na ito hanggang sa pagtanda ko. I'm a chicken. I'm the scariest of all and I make this sound. Paborito itong ikwento sa amin ni It's a Lolo. dinosaur. Matanda na siya, pero malakas pa rin at nakakapaglakad-lakad pa sa